Pinusasan ng pulisya ang isang lalaki matapos makuha sa kanyang pag-iingat ang isang baril at pinagbabawal na gamot sa bayan ng Aliaga sa Nueva Ecija. Kinilala ng pulisya ang lalaki na si alias Akot na taga Barangay Umangan, Aliaga. Sinabi ni Police Colonel Ferdinand De Hermino, Acting Provincial Director NEPO, na bandang alas 3:30 ng hapon na magsagawa ng search warrant na inisyu ng RTC 3rd Judicial Region sa Cabanatuan City ang mga elemento ng Aliaga Police Station laban sa 35 anyos na si alias Akot. Nakuha mula sa kanyang kustudya ang mga sumusunod na kontrabando: isang improvised shotgun, 17 bala para sa nasabing shotgun, isang kalibre .45 pistol Colt kargado ng 4 na bala, drug paraphernalia kabilang ang isang disposable lighter at isang improvised shooter pipe, 30 na piraso ng plastic sachet na naglalaman ng 14.3 gramo ng hinihinalang shabu na nagkakahalaga ng 97,240 pesos. Ang nasabing search warrant ay naisagawa ng maayos at sa mapayapang paraan na sinaksihan ng mga opisyal ng barangay. Kakasuhan si alias Akot ng violations of Republic Act 10591, Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act at Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Iniulat kay DPWH Secretary Manuel M. Bunuan ni DPWH Region 3 Director Roselier A. Tolentino na ang asphalt overlaying ay sumasakop sa 2.8 kilometrong kalsada sa Gimba at 4.796 lane kilometers ng kalsada sa Saragossa kapwa sa bayan ng Nueva Ecija. Ayon kay Tolentino, ang mga reflectorized thermoplastic markings ay inilapat upang alertuhan ang mga driver sa mga potensyal na panganib. Sa gayon ay naglalayong mabawasan ang mga aksidente at mapahusay ang pangkalahatang kaligtasan. Ang pagkumpleto ng mga proyekto sa kalsada sa Gimba at Zaragoza na pinondohan sa ilalim ng 2024 General Appropriations Act o GAA ay lubos na nakinabang sa mga motorista sa pamamagitan ng pagpapabuti ng akses sa pampublikong transportasyon at pagbabawas ng panganib ng mga aksidente para sa mga sasakyang bumabiyahe sa pagitan ng mga bayan-bayan sa lalawigan. Nakikipag-ugnayan ang Department of Trade and Industry o DTI sa mga lokal na pamahalaan at pasyalan sa pagdaragdag ng mga One Town One Product o OTOP NUC sa Nueva Ecija. Ayon kay DTI Provincial Director Richard Simangan, pangunahing layunin nito na matulungang magkaroon ng exposure ang mga produkto na gawa ng mga micro, small at medium enterprises o MSMEs sa lalawigan. Sinabi nito na ang DTI ang lumalapit at nakipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan, resort owners at hotels na magkaroon ng corner na maaaring paglagyan ng mga produkto ng mga MSMEs na malaking tulong para makilala at mailapit sa mga consumer ang mga produktong gawa sa Nueva Ecija. Aniya ito ay pamamaraan ng ahensya para makatulong sa mga MSMEs na limitado pa lamang ang kakayahan na makahanap ng merkado. Paglilinaw ni Simangan, kapag pumayag na ang mga pasyalan sa paglulunsad ng OTOP NUC, ay DTI rin ang mga siwa sa pagtatawag sa mga MSMEs na interesadong maglagay at makapagbenta ng kanilang mga produkto. Matapos ito ay ang mga resort owners at pasyalan na ang pipili ng mga produktong ilalagay sa mga OTOP NUC at sila nang makipag-ugnayan sa mismong MSMEs. Sa kasalukuyan ay meron ng OTOP NUC sa Lake Farm de la Mare at Farm Ridge by Desmond Farm na parehong matatagpuan sa bayan ng Pantabangan at sa Sermata Eco Farm and Nature Park sa bayan ng Quiapo. Maliban sa mga pasyalan sa lalawigan ay nakapaglunsad na rin ang OTOP NUC ang DTI Nueva Ecija sa Dingalan, Aurora. Ibinahagi rin ni Simangan ang patuloy na partnership ng DTI at Shell
sa pagbebenta ng mga produktong gawa sa Nueva Ecija sa mga Shell Select Stores tulad ang tilapia ice cream, mushroom at banana chips. Bukas ang DTI sa mga posibilidad para magkaroon ng access ang mga MSMEs sa merkado at patuloy na maipakilala ang mga produktong gawang lokal.